Sa botong 8-5, pinigilan ng Korte Suprema ang pagpapasampina sa mga opisyal ng PS Bank at sa mga dokumento na may kaugnayan sa dollar account umano ni Chief Justice Renato Corona. Pero hindi muna pinagpasyahan ng kataas-taasang hukuman ang hiling ng punong maestrado na itigil na ang paglilitis sa kanya. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Habang nakasalang sa ikalawang sunod na araw sa witness stand ng impeachment court ang presidente ng PS Bank na si Pascual Garcia III, pinabura ng Korte Suprema ang petisyon ng naturang bangko at nagpalabas ng temporary restraining order para pigilan ang pagpapasampina sa mga opisyal ng PS Bank, gayon din sa mga dokumento nito kaugnay sa umano'y mga dollar account ni Chief Justice Renato Corona. Paniwala ng 8 mahistradong bumoto pabor sa TRO, paglabag sa Foreign Currency Deposit Act ang paglalabas sa dollar deposit records sa korte. 5 naman ang kumontra, kabilang si Justice Antonio Carpio na tumayong presiding justice. The court has already issued the TRO. We hope that all those concerned will comply with the TRO issued by the Supreme Court. Nag-inhibit naman si Associate Justice Presbitero Velasco dahil congressman ang anak nito at mismong si Chief Justice Renato Corona. In fact, the Chief Justice left the conference room when these two cases were deliberated upon. Bigo naman sa ngayon ang kampo ni Corona na makuha ang suporta ng mga kasamahang maestrado sa petisyong ipatigil ang impeachment trial laban sa kanya, ang paghaharap ng ebidensya kaugnay sa mga ari-arian niyang hindi raw nakadeklara sa SALN at ang sinasabi umanong ill-gotten wealth, gayon din ang pagpapawalang bisa sa sabina sa bank officials at records. Ayon kay Court Administrator Midas Marquez, wala kasing mahistradong hahawak sa petisyon dahil nag-inhibit din si Justice Velasco matapos mairaffle ito sa kanya kahapon. Binigyan ng korte ng 10 araw ang impeachment court at ang kampo ni Corona para magkomento. Nag-inhibit din sa usaping ito si Corona. Perhaps they did not see the urgency for the issuance of the TRO. Paniwala naman ng palasyo, hindi na raw dapat makialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Tingin pa ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, maituturing daw na hadlang sa paglilitis ang inilabas na TRO ng Korte Suprema sa sabina sa mga opisyal at records ng PS Bank. It's very clear that the Senate sitting as an impeachment court is a unique entity in the 1987 Constitution. And so we believe that the Supreme Court has no jurisdiction over the impeachment case. Minsan ang pumagitna ang Korte Suprema sa pagpapa-impeach sa isang punong mahistrado sa ruling ng kataas-taasang hukuman noong November 2003 na tinaguriang Francisco versus House of Representatives, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang pangalawang impeachment complaint laban kay nooy Chief Justice Hilario Davide Jr. dahil inihain ito wala pang 1 taon bago ang unang reklamo. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.